Well, you may be seated. Hallelujah. Yes. So I would like to ask anyone to share a testimony. This is your chance. Yeah, we Share are whatever it free. is that the Lord here. has done in your life before giving the opportunity to the brother to give a short exhortation. Rowena, do you have a testimony? Yeah? Come on. Come here. All right. Praise God and thank you God for everything and thank you for all of you that I see you all not only in the video or in the church online, and I really thank God that I have the opportunity na andito to be with you na pinapangarap namin na every Sunday, every weekdays sana kasama kami. Pero sa kalagayan namin ay hindi po pwede. But we wish and we ask God na someday nakauwi din kami para present for halimbawa anniversary namin. Nagpapasalamat ako for 10 years na na-meet ko si Pastor dito, and pagbalik niya andito pa rin ako, and nagpapasalamat ako sa very sharp memories niya kasi naalala pa niya ako. So I thank God for everything, and natas talaga ako dahil feeling ko parang makasalanan talaga ako. Oo, I admit na makasalanan ako, pero parang na-i-flash back sa pagkatao ko this moment na parang kayo is very same kayo and me ay hindi, pero hindi naman sa ganun siguro, but feeling ko lang yun. And I'm thankful really to God na may lakas akong magsalita. Kasi hindi naman ako talaga na sasalita sa mga maraming tao na ganito. Nagsasalita ako sa labas, madaldal ako, pero pagdating sa ganito ay parang paglakad mo pa lang nagkaganon ka na. But I thank God na tumayo ako at palandakan sa kanyang kabutihan sa akin hanggang ngayon. And salamat, thank you God. Well, would like to share? Come on. Brother Robbie, yeah. Magandang umaga mga kapatid. At po, may medyo mahaba-haba ito yung sistema niya kapatid. From sa lugar namin sa Davao. We're planned for this 1 month ago. And sabi ko, sama kami, mag-asawa. And 1 week before, Sunday pala, mga 3 days na lang, they were all set na sama sila. May nag-ano na ng ticket, plan for the travel. And 3 days before this travel will commence, naisip namin mag-back out mag-asawa. Kasi, pakita namin yung expenses ba. Tapos, before that, may provision na ang Diyos na nalo kami ng bid, may margin kami na naipon. Hallelujah. Exact yung amount pwede namin gagamitin para dito. May provision na ang Diyos 1 week pa lang na papunta kami dito. And then sabi ko sa sarili ko,
nung sinabit na namin, na-deliver na namin yung mga materials because we have a business. Kinash namin yung kalahati. So nabawasan na kami ng pera agad, malaki-laki din konti, mga 200. Half of that, cash namin. So may naiwan kami konti, sabi ko, sayang din. Kasi, pambayad na yun ng loans, sabi ko. Along the way, sila, set na sila lahat. Sige sila, PM sa amin, text, tawag. Ano na. Along the way, sa Tagum pa lang, pa kami nakaabot hapot Davao. Sabi ko sa asawa ko, okay, baka tayo. Because may mga bayarin tayo for that. Baka provision ng yung Diyos yun. Sa convention, siguro yun, yung pera na may ipon natin, hindi siguro pang Hong Kong ito. Along the way, travel kami. Pagdating namin na lapit sa bahay namin, dito ako, nabangga ako, pastor. Sabi ko, ito na. Ito na yun. And then, sabi ko, nagkaano na kami. Buti na lang bangga kami kasi yung flat, yung gulong ng sasakyan namin pala, almost half na lang yung sarim na. So, buti na lang, nabangga tayo, no? Kasi pag na-travel pa natin ito, mas disgrasya siguro tayo. So, yeah. Halo na yung emotion ko. May galit na, tsaka may regrets na. So, along the way, sabi ko, sige, ayos natin to. Tomorrow, ang aga ni Brother Kelly tumawag. 5 o'clock pa lang, hindi pa kami gising nun. Ano na, commit na kayo para mabook na natin yung ticket. Sabi ko, we'll pray for that bago tayo mag-decision. And then, yun. Sabi ng PM na kami ng Sister Grace. Ayos, nice naman. And may tumulong, saka ganun, meron nag-ano kami. And then last night, tumawag yung kapatid ni Ethel. Nagkasakit na naman ang anak ko, pastor. Kagaya na sa kamigin tayo. Umiyak yung asawa ko, sabi ko, don't worry. Ganun talaga eh, may mga bagay-bagay na may disturbance pa yun sa sabi namin. Ganun din yung last kami sa Cagayan, kakasakit din. Same thing, dinala siya sa emergency kagabi. And then, sabi ko, relax ka lang, pray for that. Eh, tinawagan ko yung anak ko, kinausap ko, she's okay naman. May bacteria lang, so sinamagan namin yung doktor niya. Ayusin niya yung kaseta para makainin niya. So, salamat ako sa Diyos dahil nakarating kami dito, nakita ko kayo. And kahit may mga nangyayaring ganito, sabi ko, again, we will push through this. Kahit may mga obstacles na nangyayari. But I'm happy to see you guys. Masaya ako, mga kapatiran ko, SMC, new faces. Maraming salamat sa inyo and I glorify God for His privilege na dito kami, nakarating kami. Ito ay way ng Panginoon. Sabi ko sa mga kakilala ko, hindi kami pumunta dito for pasyal. That is another side. But our priority is to be with you, to spread the good tidings of the Lord. Masaya ako, nandito kayo. And I glorify God. The honor and glory belongs to Him alone. Maraming salamat and God bless us. Praise the Lord. Good morning everyone. Gusto ko mapasalamat. Butik na akong Bisayan. Gusto ko mapasalamat sa Panginoon sa habang ako ay nakaupo as I observe the people around me that travel with me. We were all my employees way back 2009, and I had a dream. God told me that I use your business to gather people. So, doon ko naintindihan yun because hindi po kami lahat makaka-afford kahit Hong Kong lang. Kasi we were raised and born and raised in a really poor, not average, poor family. Pero nagpasalamat ako sa Panginoon because most of them are first time nag-travel ngayon ng out of country. Hindi po sana kami kasama ngayon sa travel na to dahil magbabiyahe kami ni husband ko at saka ni Pastor to Norway. Pero sabi ko, in my heart alam ko na hindi mo na kailangan sabihin God's will or not kasi ito, we're not here for a vacation, we're here for a mission trip. Oh yeah. So,
we decided na one day na lang, bago kami nag-decide na who would have thought, i-reveal ko na, nilibre po kami ng mga kasama namin sa church ng sumama, para lang sumama kami. And then, sabi ko sa kanya store, kahit pa meron tayong mga other trips pa, malagi pa yung Norway, July pa yon. Sabi ko, we have to go. Dahil hindi natin alam, kung hindi binigay sa atin ng Diyos yung inspiration, baka binigay kay pastor. Tapos, just have to follow the light. Yun yung sinabi mo, di ba? Kaya sabi ko, Lord, I thank God dahil nung unang araw pa lang pumunta kami ng harbor, I was so glad na meron ako na-meet na Chinese man na yung pala nalilingkod sila sa Panginoon. And then, nung binalikan namin sila, we have in the same page in knowing God, the Christ, and God Himself, His Father. So sabi ko, Lord, hindi lang pala tayo lang dito, no? Wag natin liitan yung boundaries natin. We have to share the Word of God. So I thank God na He gathered us here dahil hindi lang para for anything else but for our mission. Na wag nating itago yung katotohanan na yon, na i-spread natin yun kasi tayo yung magiging tool and to our family and to our friends na i-share natin yon para ma-bless sila and they will know and they will learn God. Kasi how many billion tayo in the world? 7.8 billion. Tingnan lang ang mga Christian na totoong nagkakilala ng Diyos. So, privilege natin to and I thank God dahil sa provision na sa amin. Isipin mo, bago kami nagbiyahe, linggo lang kami kumuha ng ticket. Tapos, I had my x-ray dahil sabi ko, I got exposed to a people that has pneumonia. So, nag-x-ray kami magpamilya, negative. Monday, aalis na kami nung Tuesday. I had crackling here. I never get sick. Talagang hindi, kahit man sipon, hindi. Pero nung day na yon, sabi ng husband ko, are you okay? Pero hinihingal na talaga ako. Hindi ko sinabi sa kanya. Pag sinabi ko, alam ko, ika-cancel yung flight namin. So kahit naglalakad kami sa airport, nahihirapan akong mag-step. To be honest, pero sabi ko, Lord, buhayin mo ako kahit may mission pa kami. Sabi ko, kailangan mo, bigyan mo ako ng strength dahil aalis ako, magkakasakit. Ako, di mag-hospital ako doon. So, kumuha kami ng insurance. Just to make it sure, sabi ko, Lord, akala ko ako lang, yun pala, most of us. Na naman, sabi ko, it is you, the devil. You really hate us when we do mission trip. So sabi ko, Lord, we will go. Kahit pa magkasakit kami. So ngayon, we're a bit sick, but we are walking. So kahit naglalakad kami, kataka nga ako, hindi ako hiningal eh. So I thank God, dahil mabait siya sa atin lahat. And I want to encourage you guys here in Hong Kong na continue lang kahit, and we decided to come here every year. Totoo yun. And we will arrange everything and we will help you na patuloy tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Si Brother Archie, ito first time kasi ito mag-overseas eh. Yeah. No? Tatlong pamilya to na first time nila mag-travel overseas. No? Just to let you know, we were just talking about this when we went to Palawan. When we had a mission trip, I laid down to them yung plano ko na mag-mission trip sa Mindanao. So we were together in Palawan, in Cagayan de Oro, then we went to Camiguin, and they were with me to Cotabato, and then now they're in Hong Kong. Sabi ko, I still have an invitation to go to India, no? Probably September. So they may also join my trip going to India via Singapore. So we'll see. Okay, so I was talking to them yesterday. I said, if the Lord opened this for you guys, there has to be a reason. You know, it's for them probably it's unthinkable na the door was open. You know, because looking at them many years ago, they were just ordinary employees, and then all of a sudden they have become an international traveler. So that is a promotion from the Lord. Amen. So Archie, come on. Ito mga mga negosyante to lahat. They own their own business, hardware store. So they leave it all behind for a couple of days, you know, to join my mission trip here, me and the wife in Hong Kong. So that's a great sacrifice, actually, no? And then hearing Brother Ronnie testifying that his daughter is sick, like what happened when we were in Camiguin. We know who's doing it, you know. None but the devil himself. He will always give you something to worry about, but we know that God is handling everything. He is in full control.
Alright, but Archie. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po kami sa trip na to kasi first time namin. Tapos before kami nagpapunta dito, sabi ko sa wife ko, parang may darating sa akin na flow. Pero nung hindi pa kami nakatravel, parang wala pa. Nung nag-travel na kami, doon na umatake sa akin yung flow at saka yung parang may ubo ako na dumarating. Sabi ko, sige lang, travel tayo kasi ano to sa Panginoon. Kasi nung nagplano si Pastor Joe na magpunta dito, wala pa kaming passport. Sabi ko kay Lord, kung inalaw mo sa amin na makapunta kami ng Hong Kong, sana lumabas yung namin passport. Kasi yung nag-file kami ng passport, March 11 yata yun, March 12. Doon na kami ng passport. Tapos di namin alam na yung passport namin 9 days na yata yun, lumabas na. Sabi ko sa Panginoon, salamat sa Panginoon kasi yung lakad namin ngayon nag-ano siya sa amin, nag-apply siya sa amin. Kasi yung sabi ko sa wife ko, kasi kami lahat may mga bayarin kami. Share lang namin sa inyo yung namin. May mga bayarin kami sa supplier. Tapos ang namin, wala kaming budget sa dito kasi yung budget namin lang namin sa mga bayarin namin. Doon naghingi kami sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng pangbaon namin doon sa Hong Kong kasi sobrang layo dito, wala kaming baon. Biruin mo ang binigyan sa amin ng Panginoon. Binigyan niya ako ng isang generator na 150 kV na dineliver namin sa Tandag, Surigao. Yung income namin doon, pangbaon lang namin dito sa Tandag. Sabi ko, grabe ang Panginoon. Grabe ang Panginoon. Binigyan niya kami ng kasi yung nag-usap kami sa wife ko dati, sabi namin, hindi kami mag-travel ng labas ng bansa kung hindi ministry. Yun yung pinag-usapan namin kasi kaya naman namin mag-travel ng ng ibang bansa. Pero paano tayo pag-uwi namin, yung pera namin ubos na. Tapos ang pinuntahan namin mga gala-gala lang. Sabi ko sa Panginoon, sabi ko sa wife ko, punta tayo diyan. Basta may ministry. Amen. Kasi ang dami nang nag-invite sa amin na magpunta ng labas. Hindi namin ginagrab kasi wala kaming ministry doon. Ngayong ministry na to, ito na yung grab na namin kasi may ministry naman dito. At saka malaking pasalamat namin sa Panginoon kasi ang maraming binigay sa amin na blessings na makapunta kami dito na hindi namin, kung sarili lang naming plano ito, hindi namin mapupuntahan tong lugar na ito. Kaya maraming salamat sa Panginoon at bigay kayo ng Lord. Amen. Brother Ronnie, come on. Ito mahihain to, pero bigyan natin ng pagkakataon na mag-share din. Okay, magandang umaga sa lahat, Ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon kasi this is the first time na travel in pagmansa for ministry. So, before kami sama kami ng pastor sa Palawan. So, nag-usap-usap kami, yung sinabi ni Archie na punta daw ng Hong Kong. So, sama namin sa Kenneth doon ng plano. Pag-uwi namin ng Tagum, medyo wala pang passport sila Archie, so sinabihan namin na magkuha, pero kasi kami meron na nakakuha na kami ng passport. So hindi namin nakalain na yung passport lang namin na ngayon magagamit namin. Hindi kami nag-isip na na magkuha tayo ng passport para lang gusto namin mag-travel ng So si pastor kasi si Teddy, lagi silang nag-advise sa amin na kumuha kayo ng passport for in case na gusto nyo mag-attend ng ministry or travel. So, kumuha kami ng asawa. So, hindi namin nakalain nga ngayong year makapunta kami dito ng Hong Kong. So, this is the first time na mag-travel ministry. So, salamat ako sa Diyos kasi binigyan ng pamasahe. So, before kami nag-travel, Pag-shopping pa. before kami nag-travel, mayroon pa kaming doon, kaya parang isang customer na backjump yung project, tapos sa amin kami ang nagbayad. So before kami nag-travel, pinuntahan namin doon sa Coronadal City, tapos
initin na yung ano, para naman yung sabi na dito, wala nang problema. So, yun, sabi ko nga, ikaw nang bahala sa lahat Lord, kahit malaking may gastos kami dito niya, tapos pag uwi namin doon, may bayaran pa kami. So, ikaw nang bahala mag-provide sa lahat ng pangailangan namin, kasi wala naman kami ibang matinang ang Diyos lang. So, sa Kanya naman tayo lahat na humingi ng pangailangan natin. So, ayun. So, pasalamat ako sa Panginoon dahil nag-travel ako dito at na-meet namin nila dito ng taga-Hongkong. So, sa lahat ng kulihan at pinabalik natin. Amen. Alright. I'll give a few minutes to Brother Nestor to share words of encouragement bago tayo pumunta sa main message natin. Amen. 10 minutes probably. Good morning, everyone. Amen. Siya po yung pastor natin sa Tagum, Pastor Nestor Muñoz. On behalf of Tabernacle of Jesus Christ Tagum, ako po ay nagpapasalamat sa privilege na binigyan ng Panginoon sa amin na kami ay makabisita dito sa Hong Kong. For how many years na I heard lang sa mga testimony ni Pastor ni Brother Rob at saka ni Pastor John na mayroong ministry dito sa Hong Kong. Well, ako po ay nagpapasalamat na sa wakas, nandito na kami na nakabisita kami sa Hong Kong. Ang ganda ng napakinggan natin lahat ng mga magagandang testimony sa bawat isa. And I believe na God is good all the time. Amen? So ako po ay nagpapasalamat sa umagang ito na inalawad ng Panginoon tayo pinagtitipon. Testimony lang sa buhay, no, na ang gawain po natin ay iba talaga sa gawain ng iba. Kahit maliit lang tayo na grupo, pero ako po ay naniniwala na ang Panginoon ay nasa atin. Amen? Yes. Ako po ay naniniwala na ang daming churches sa buong mundo, pero tayo yung pinili ng Panginoon na maging bride ni Cristo, mga kapatid. Sa umagang ito, mga kapatid, little short exhorting words, ibigay po sa ngayon. Buksan po natin sa Hebrews chapter 10. Ako po ay na-surprise nung sinabi ni Pastor, no, na magbigay ako ng short exhorting. So let us read the book of Hebrews chapter 10 verse 25. Ito po yung sulat ni Paul. Ito po yung encouragement sa mga believers, lalong-lalo na sa panahon na tayo maghihintay sa pagbabalik ni Kristo, mga kapatid. So let us read the book of Hebrews chapter 10, 25. The Bible says, not forsaking the assembly ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, and you see the day approaching, mga kapatid. So dito po, mga kapatid, pinakita na nag-advise si Paul na magkaroon po, mga kapatid, ng tinatawag natin na gathering, no? O wag nating kaligtaan, mga kapatid, ang mga pagtitipon, no? Lalong-lalo na sa panahon na malapit na nakikita natin na malapit ng pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? So, yung ginagawa po natin ngayon sa umagang ito po yung isa dahilan nandito kami sa inyo to fellowship one another. No, ito po yung kailangan natin bago man bumalik si Kristo ay magbigay tayo ng kalakasan sa bawat isa. Amen? No, bigyan natin ng panahon ang bawat isa na bigyan natin ng encouragement. No, kahit gaano man kaliit, gaano man kalayo, bigyan natin ng panahon na puntahan, mga kapatid. Kasi ako naniniwala ako, bago man bumalik si Kristo, yung iglesia, yung lahat ng mga saints, na the body of Christ, I believe we are prepared for the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. At saka ako naniniwala, mga kapatid, kaya yung advice ni Paul na magkaroon ng tinatawag na bonding, no?
this is the way yun na ginagawa natin ngayon, yung fellowship. Ito na yung bonding na kinakailangan na magbigay tayo ng kalakasan sa bawat isa. Right. Amen? Yeah. So ito po yun gusto na i-emphasize ni Paul na in the last days, lalo-lalo na kung nakikita natin ang kapanahon, nasa huli na tayong kapanahonan. Nakikita na po natin yung events na nangyari sa buong mundo. No, yung Matthew 24, lahat yon nangyayari na, yung wars, rumors of war, kahit yung kasamaan ng tao, no, na doon na makikita natin na ang Diyos malapit na bumabalik mga kapatid. So dito mga kapatid, pinakita na aware tayo sa huling kapanahonan, no? So kinakailangan po nating i-encourage yung bawat isa, yung mga kapatiran natin. Kaya ako nagpapasalamat na nakapunta kami dito, nakabisita kami. At least man lang sa 2 days lang na fellowship ay kami po ay makapagbigay ng kalakasan sa inyo. Amen? Amen. So ito po yung way natin, no? Kahit maliit lang tayo, hindi po natin tingnan kung gaano kayo kaliit. Kasi ako naniwala, sabi pa ng Bible, 2 or 3 gathered in His name, andyan sa mga Panginoon, nandyan ang Panginoon sa atin. Right. Amen? So, kinakailangan meron tayong strengthening each other, bonding. Yun ang kailangan po natin mga kapatid. No? At saka, advice ko, mensahe ko sa mga kapatid dito, kahit kayo lang, you should fellowship one another. No? Para makakuha tayo ng strength sa bawat isa. No? Advise one another, i-lift up natin kung nangihina man siya, may mga pagkukulang, may mga problema, may mga trials, at least tayo ay makapagbigay ng kalakasan sa bawat isa. Mga kapatid. So, encourage one another, no? Na magkaroon tayo ng panampalataya sa ating Panginoon, no? Ang bawat isa. So dito nakikita ko mga kapatid na kailangan talaga yung gathering, no? Sabi ko pa nga kay Mrs. no, na sana lahat bago man babalik si Kristo ay mapuntahan ng lahat yung mga bride of Christ. So, kasi kailangan natin yung hanapin yung sino yung hindi pa naligtas. Ako po ay naniniwala mga kapatid na dito sa Hong Kong, I believe one day ang Diyos ay maglagay siya ng manggagawa dito sa Hong Kong someday. Because naniniwala ko na walang gawain ng Panginoon na hindi niya kalooban. And I believe kung mayroong soul dito sa Hong Kong, may ilagay ang Diyos dito na tatayo dito na bilang magpapastor sa inyo someday. And I happy po kayo mga kapatid. Yeah, amen. No? At saka lahat po natin gagawin sa buhay ay isangkunin natin sa Diyos. No? Lahat ng ating mga plans, no? Lahat ng ating plano sa buhay kailangan kalooban ng Panginoon mga kapatid. So, kung tayo ang ating pagtitipon ngayong umaga na ito, I believe ay may kabuluhan ito sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Ang ating pagpunta dito, lahat ito ay masusuklian ng Panginoon one day. Amen. Amen? Amen. Naniniwala po ako na sabi po ng Bible ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58. I will read it mga kapatid. Kasi short lang ang ano ko para ibigay ko pa kay pastor. Yan. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not vain in the Lord. Amen? Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Kasi sa lahat ng ating pagpapagal, sa ating
sigawain sa ating Panginoon, ang lahat ng itong ating ginagawa ay may kabuluhan at sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So, yun lang po ang aking short message ngayon umagang ito na tingnan po natin, maging aware po tayo sa kapanahunan natin ngayon. Lalo-lalo na tayo na maglingkod, no, yung totoo, no? Lalo-lalo na malapit na bumalik si our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. So, that's all, and I hope a little short message. Ito po ay ating bigyan ng kabuluhan sa ating buhay habang tayo naghihintay sa ating Panginoon na si Kristo. Amen. Amen? Amen. God bless you all, and that's all.